Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat. Welcome po sa pananambahan natin sa umagang ito. Pakisabi nga sa iyong katabi, kamusta ka na? Mukha kang maganda ngayon. Mukha kang gwapo ngayon dahil sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. So welcome po sa pananambahan natin. Even po sa mga nanonood sa ating live stream. Pwede bang mag-wave tayo mga kapatid para makita lang nila. Taas, ganun lang po yan sa mga nanonood. So if you're going to watch this sa mga susunod na araw, tapusin nyo, okay? So welcome po sa ating church ngayon. We have been blessed na tayo ay makaranas ng iba't ibang mga instances sa buhay natin. Maybe kung medyo kakilala mo yung katabi mo, bigyan mo siya ng tapik sa balikat. Kung ano man yung maging meaning yan, bahala na si Lord, alright? Yan, right? So tayo po ay iiwan natin. Finally, yung ating matagal na lesson, matinding lesson tungkol sa pagsusulit natin sa ating buhay sa harapan ng Panginoon pagdating ng araw. Ngayon po pag-uusapan natin sa buhay natin, we all experience yung tinatawag nating discouragement. Sabihin nyo nga po ulit, discouragement. Mas malakas pa, discouragement. Check. Sa pagkakataon pong ito, pwede nyo po bang isipin, meron po bang naka-discourage sa inyo recently? Meron po ba? Right? So, let's give ourselves few minutes, magkaroon tayo ng time para isipin, meron bang naka-discourage sa inyo recently? Huwag nyo po muna tignan yung katabi nyo, baka siya yun. Okay? Is there something in your life na parang nag-cause sa inyo ng discouragement? So, ginugol po namin ano ba talaga ibig sabihin ng discouragement. It means panghihina ng loob. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay strong-willed, matibay talaga ang kanyang kalooban, kahit anong dumating sa buhay niya, nakakayanan niya. Pero hindi ibig sabihin na palaging ganon. There are some of us na matitibay talaga sa biyaya ng Panginoon, pero pag dumating na ang discouragement, ay napakatindi ang nararanasan natin. I'm sure, whether mapera ka man o hindi, nakakaranas ka ng panghihina ng loob. Amen po ba dyan? Amen. Especially kapag marami kayong pinagdaanan, especially this week. Right? But for us, sa aming family, mga kapatid, iwan muna natin saglit yung discouragement. We're so blessed dahil for the first time ay nakabiyahe kami ng pamilya namin sa aming sa lupang sinilangan. Hindi na sinilangan, yung heritage sa Leyte. Kasama namin yung mga anak namin. But yung few days before that, sila Bishop, ang mga Meneside family, ibang mga leaders natin ay nasa Bohol sila, nag-enjoy sila, nag-snorkeling sila sa ibabaw ng tubig. Anyway, naka-enjoy sila ng maraming food. Sa amin naman po ay super saya dahil naranasan namin paano magbuhat ng mga bata sa buong airport hanggang sa pasakay. Tapos nung ini-expect namin na manggugulo sila sa flight, natulog lang, kaya napakatindi ng biyaya ng ating Panginoon. But, sa mga pagitan nun, there are also some discouragement. And also, siguro sa inyo, hindi nyo man makwento ito, nakakaranas tayo niyan. But we praise the Lord. Dahil sa umagang ito, pag-uusapan natin na meron tayong power para labanan ang panghihina ng kalooban. Isang amen nga po mga kapatid. Amen. And the Word of God, yung mismong salita ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng maraming encouragement to not give up and never to quit. Kaya pag-uusapan natin ngayon, ano ba tong power na ito, Pastor, for us so that we can defeat discouragement sa buhay natin? Ano ba tong mga pwede nating matutunan? And of course, mga kapatid, i-review natin yung mga following. Maybe you have heard these terms, but these are the terms na very important sa buhay natin bilang mananampalataya. Mga kapatid, we can defeat discouragement, number one, by the power of praises to God. Sabihin nga po natin, praise. Yes. Kaya naniniwala po mga kapatid na ang pagpupuri sa Panginoon ay napaka-makapangyarihan. Amen? Sa dami ng mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, once a person starts to praise God, yung maraming umaalis talaga sa buhay natin hindi maganda. Mamaya titignan po natin yan. Kaya ngayon, mag-focus muna tayo sa mga good news, okay? Nagkaroon po ng isang study tungkol sa gratitude, sa pagpapasalamat at sa mortality, yung sa buhay natin, yung sa duration nito.
sa ilang mga adults doon sa US, especially sa mga female nurses. Tapos mga kapatid, ito ay yung mga psychologists, nag-recruit sila ng mga participants at yung 1/3 ng grupong ito ay pinasulat nila ng mga bagay na pinagpapasalamat nila sa week na yon. So yun po yung group number 1. Yung pangalawa naman po ay pinasulat sila ng kanilang mga ano ba yung nagpairita sa'yo sa week na yon. Sino po dito pag kayo pinasulat, mas marami yata tayo masusulat doon, no? Right? So yung pangatlo naman mga kapatid ay ano yung mga instances or mga events sa buhay mo na nagkaroon ng epektong matindi sa'yo sa week na yon. At alam niyo po, tignan niyo po yung nangyari doon sa 1/3 ng group na pinasulat sila ng mga bagay na pinapasalamat nila sa buhay nila. Ito po yung nangyari. Sabi po ng pag-aaral na yon, yung life daw nila ay favorably, ay mas matindi pa sa ibang mga groups na yon dahil sila ay may magandang pagtingin sa buhay nila sa mga paparating na weeks. At naka-experience sila ng fewer symptoms of physical illness. So yung pagsusulat pala ng mga pasasalamat at papuri sa Diyos ay nakakabawas ng mga karamdaman natin. Sino dito nagpapasalamat sa libreng gamot na yon? Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magsusulat na ako. Okay, right? And of course, mukhang nakakitaan sila that they spend significant time sa pag-exercise. Right? We exercise because we feel good about it. Ibang klaseng dopamine yung nafe-feel natin tungkol dyan. Well, alam niyo po sa ibang mga studies pa, yung mga participants daw po, pinasulat naman sila ng letters of gratitude. So sila ay sumulat ng mga sulat na may pasasalamat sa ibang mga tao, para sa ibang mga tao. Nagpasalamat sila siguro sa magulang nila, sa ibang mga ka-work nila, at alam niyo po ang nangyari sa resulta nun, nakita nila na yung mga taong sumulat ng pasasalamat para sa ibang mga tao ay naging mas masaya at mas naging satisfied sa kanilang buhay. Mukhang may kailangan talaga tayong gawin at matutunan sa buhay natin. Amen mga kapatid? At hindi lang yon. So sinabi sila ay mukhang naging mas masaya, mas naging satisfied sa buhay nila, pero sila daw ay nakaranas ng decrease na symptoms of depression. So when we say study, talagang ito ay professional na ginawa at ito'y pwede nating paniwalaan. Mga kapatid, matindi ang epekto pag tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat, lalo na sa ating Diyos. Kaya maunawaan po natin na tamang-tama po yung comment ni Cicero tungkol sa gratitude. Sabi niya that gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. Right? Sa lahat ng pwede natin maging katangian, matutunan, maipamuhay, walang makakatalo sa gratitude. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos. Right? At mukhang ganun din, related din doon yung comment ni Plato. Sabi niya, a grateful mind is a great mind. Wow, sabihin nga natin yan, a grateful mind is a great mind, which eventually attracts to itself great things. Right? Totoo nga naman. Because when we talk to other people, tas yung mga taong na nakakausap natin, nagre-reklamo, ang sakit pakinggan, di ba? Parang gusto mo siyang talikuran, gusto mo siyang wag nang kausapin. But when you talk to people and then that person starts to praise God or magpasalamat, parang nakakaengganyo siyang painggan. Right? Sino po dito nagpe-pray na, Lord, gawin mo ang mapagpasalamat na tao? Amen? Maybe that's one of the lessons today, but then, hindi ito nalalayo sa pinakasasabihin ng Panginoon sa iyo at sa akin sa umagang ito. Dahil sabi ng Panginoon, especially sa ilang mga verse na makikita natin, that sa 1 Thessalonians 5:18, sabi ng Panginoon, at magpasalamat kayo sa lahat ng sitwasyon. Sinabi po ba dito, magpasalamat kayo kapag ka natanggap ang bonus? Hindi lang doon kundi ang term na ginamit po dito ay lahat ng sitwasyon. Sabihin nga po natin na malakas, lahat ng sitwasyon. Yes, at magpasalamat tayo sa lahat ng sitwasyon. So ibig sabihin, pwede po ba tayo magpasalamat sa mga hindi magagandang pangyari sa buhay natin? Yes. Dahil pag hindi ka natutong magpasalamat dyan, hindi mo naunawaan na matindi ang pagtuturo ng Panginoon para patibayin tayo sa buhay natin.
at mas ma-appreciate natin yung buhay na meron tayo. At hindi rin nalalayo ang sinabi ng Ephesians 5:20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng Panginoon nating si Jesus Christ. Magpasalamat daw tayo sa Panginoon, sa ating Diyos, sa lahat ng bagay. Sino po dito mukhang kailangan nating matutunan yung mga bagay na ito? Nag-a-agree kayo doon? Amen? Yes, ang hirap magpasalamat sa lahat ng bagay. And many of us, aware naman po talaga tayo sa kapangyarihan ng pagpapasalamat at ng pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi mo masasabing psychological lang siya because the Word of God says it, right? Ibig sabihin, yung Diyos na lumikha sa katawan natin, na inaaral pa rin hanggang ngayon ng mga doktor, ay alam na niya na ito yung makakatulong sa buhay natin at sa katawan natin. Kaya magpapasalamat tayo sa Panginoon palagi. Amen? Amen. So now, let's talk about yung effects ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ano ba yung nangyari talaga sa atin? Ano ba yung mga benefits nito sa buhay natin? Sino pong ready matuto na dito sa part na to? Amen? Now, number 1, praise invites the presence of God. So minsan, niisip natin na mas masaya ang isang gawain kapag nandun yung mga friends nating masasaya, tsaka yung matagal na natin di nakikita. But what more kung ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, ng sangkatauhan, ng nagbibigay ng magandang bagay at mga pagtuturo sa buhay natin ay sasama sa atin palagi. Mangyayari yan kapag ang puso ng isang tao ay natututong mag-imbita at magpuri sa Kanya. So once na nagpe-praise tayo, iniimbitahan natin ang presensya ng Panginoon. Did you know, my friends, kapag tayo ay nag-aawitan sa simula ng ating pananambahan, ay kumbaga parang sinasabi nating, Panginoon, bumaba ka po sa aming kalagitnaan. At naway, ikaw ay matuwa sa papuri ng iyong mga anak. Kaya sino po dito magsasabi, hindi na ako malilate next week. Amen? Amen, amen, amen. That's why minsan mga kapatid, no, pwede naman sana yung pagpupuri sa Panginoon, katapusan na lang ng sermon. Kaya lang, syempre, iba pa rin kapag sinimulan mo ang araw mo, ang linggo mo, ang mismong araw ng linggo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang ganda nung sinulat ng writer ng Psalm 22, sabi niya sa verse 3, pero ikaw ang banal na Diyos, naghahari ka, ikaw ang pinupuri ng Israel. At sa umagang to sinasabi natin, ikaw, Lord, ang pinupuri ng mga taga-Zion. Isang amen po mga kapatid. Amen? Yes! Because God dwells in the praise of His people. Pag nagpupuri yung kanyang mga anak, para bang na-imagine ko ang Panginoon na sinasamahan tayo, inaalis lahat ng masasama sa buhay natin. At pinapakita niya ang pagka-Diyos niya, pagiging ama niya sa buhay natin. Kaya naalala po natin yung isang kwento noon ng isang hari sa bayan ng Juda, si Jehoshaphat. Maraming mga nations ang nag-usap-usap at sinabi nila, sugurin natin to. Alam niyo naman po, pag ang bayan ng Panginoon noon ay nababalitaan ng mga tao, nasisindak sila kasi sa records ng lahat ng dinaanan ng mga yon ay nilulupig nila yung ibang mga nation kasi nga para hindi nila makopya yung practices. Right? So, napagplanuhan nila na itong mga kingdoms na to magsama-sama at lusubin yung kaaway. Kaya natakot si Jehoshaphat at tignan niyo po yung ginawa niya. At nag-pray siya kay Lord. Pero tignan niyo po, ang ganda ng sumunod na sinabi ng verse na to. Hindi sinabi ng verse na to na nung nabalitaan niya yung report na nagmo-mobilize na yung mga kingdoms na yon para wasakin sila or pulbusin sila. Hindi sinabi diyan na lumapit sila sa iba't ibang mga armies, sa ibang mga pwede nilang lapitan at maging kakampi at maging allies para makakontra doon. Kundi tignan po natin saglit ano yung mismo sinabi ng verse na to. Natakot si Jehoshaphat at nag-pray siya kay Lord. Tapos, dugtungan po natin, inutos niya rin sa lahat ng taga-Juda na ano daw po? Mag-fasting. Pwede ba yun? Is that a proper approach? Pag may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, that will surely not cause us discouragement and depression? Well, the Bible says, nangyari na ito, at talagang very life-threatening ang situation nila at ang kanilang naging response simula ay mag-fasting, mag-pray, lumapit sa ating Panginoon. Posible kayang pwede natin gawin yun sa buhay natin. Amen? Na kapag may dumadating sa buhay mo, you will start to pray and turn to God.
Kaya mga kapatid, mamaya may announcement tayo para sa week na ito. I'm sure exciting yan, right? Now, pag tinignan nyo pa po yung mga ibang pangyayari, nag-start na po sila mag-prepare, pero ibang klaseng preparation. And then, pagtalon tayo saglit sa verse 14. Sabi po sa verse 14, bumaba ang spirito ni Lord kay Jahaziel na isang Levite mula sa angkan ni Asaph. Yung mga Levite po noong unang panahon, they are the worship leaders or lahat na nangyayari sa templo ng Diyos, sila yung in charge. Bumaba daw ang spirito ni Lord kay Jahaziel. Anak siya ni Zechariah, na anak naman ganito ganyan. Tapos tignan niyo po yung kanyang statement. Tignan po natin yung nasa screen. Sabi po sa verse 15, sinabi ni Jahaziel, makinig kayong lahat ng mga taga-Juda, mga taga-Jerusalem, at maging kayo po King Jehoshaphat. At sinabi na mula sa Panginoon yung mensahe niya para sa mga lumapit sa kanya na nation. So nung sila yung nag-pray, tumugon ang Panginoon at ito yung tugon. Sabi po ng Lord, huwag kayong matakot at panghinaan ng loob sa dami nila. Kasi, pwede bang tuloy natin ng sabay-sabay? Kasi, 1, 2, 3, let's read. Ang laban na ito ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Palakpakan natin Panginoon. Meron bang dating yan sa buhay natin? Na ilan po sa atin dito, ang dami na nating nilalaban sa buhay natin, talong-talo na tayo, bigong-bigo na tayo. But the Bible and the Lord is telling us today na pag may nangyari sa yung ganyan, minomobilize si Satanas lahat ng kanyang forces para pabagsakin ka, especially sa iyong pananampalataya. Pwede ka palang lumapit sa Panginoon at maaalala mo na ang laban mo sa buhay, hindi mo pala laban yan, kundi laban ng Panginoon na ilalaban niya para sa iyo. Amen? Kaya sarap po na sinabi sa verse 17, hindi sa inyo ang laban na ito. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo laban yan. Yes. Sumagot katabi mo, ikaw kalabang ko eh. Hindi natin laban yan. Hindi mo role, hindi mo responsibilidad na ikaw yung humarap dyan. Ang tanging pwede natin gawin, magpuri sa Panginoon. Dahil ito yung nag-iimbita ng presensya ng Panginoon. Pero hindi pa po tapos yung kwento, mga kapatid. Napakaganda. Sabi po dito, tumayo lang kayo dito at makikita nyo ang victory ni Lord para sa inyo mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem. Pwede ba yon? Lalaban na, susugurin na kayo, tatayo lang kayo, pupunta lang kayo doon, appearance, ano yung attendance check? Right? Huwag kayong matakot o ma-discourage. Lusubin nyo sila bukas at sasamahan kayo ni Lord. So ito na yung game plan. May paglulusob talagang mangyayari mula sa part ng bayan ng Panginoon. Pero let's look at the strategy. Bakit natin sinabi that praise invites the presence of God? Sabi po sa verse 21, pagkatapos kausapin ng mga tao, nag-appoint siya ng mga kakanta at mag-worship sa pagiging banal ni Lord. So yung sila'y haharap sa literal na laban, na gera, ang hinarap ng hari na to mula sa bilin ng Panginoon ay yung worship team. Pwede kaya natin gawin yon, West Philippine Sea worship team, no? Anyway, my point is, in the battles of our lives, importante na maisip mo, hindi mo sila lalabanan according sa alam mo lang, kundi sa sinasabi ng Panginoon. Lumapit ka sa Diyos, magpuri ka, at maimbitahan mo ang kanyang presensya. Mag-worship ka kahit anong pangyayari sa buhay natin dahil ang Panginoon ang lalaban para sa iyo at sa akin. At ano po yung kanilang kinanta? Purihin natin si Lord kasi forever ang pagmamahal niya. Ano kaya yun, no? Bumibida na yung mga archers, biglang sumigaw yung mga taga-Juda, all my life you have been faithful. Umatras, bumalik sa kanila eh. Bakit tignan niyo po, no? Ang nangyari po, sa verse 22, nang magsimula silang kumanta, ano pa yung kasunod? Ginulo naman ni Lord ang mga lulusob sa Diyos. Yung kaaway, ginulo ni Lord ng mga taga-Amon, taga-Moab at taga-Edom. Sino lang makakagawa nun? Walang iba kundi pag bumaba ang presensya ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Amen? Amen, amen, amen. Mga kapatid ha, huwag na kayong masyadong mahilig muna sa bini, ganyan. Okay? Pag nasa bahay, mag-play kayo ng worship songs.
Because importante, pag nagmamaneho ka, nagmumotor ka, may mga Bluetooth na tayo ngayon, mag-play tayo ng worship songs. Right? Kung di ka nakapag-church, i-play mo yung live stream. Papromise namin, tatindahan pa natin yung live stream natin. And then you start worshiping God. Because ilang taon na tayong lumalaban sa buhay natin na tayo lang. At hindi tayo nagwawagi. But God is telling us isang napakatinding strategy na nangyari na sa mga literal na gera, that when God's people starts worshiping Him, talagang siya mismo ang lumulusob para sa kanila. Sino po ba yung mga anak ng Diyos ngayon? Magtaas ng kamay, amen? Mahal ka ng Panginoon, magpuri ka sa Kanya, at maimbitahan mo ang presensya ng Panginoon. Tama na, hindi na ikaw, okay? Right? Kaya pag dumarating na yung mga naniningil sa pinto, mag-play ka na kagad ng worship song. Pero kunin mo na rin at ilapit mo sa Panginoon, right? Okay? Pag dumadating na yung mga singilan, yung mga sulat dyan, iganon mo na sa Panginoon. Mag-fasting, right? Pero tignan niyo yung format, di ba? Before they start praising God and marching towards the enemy, they turn to God first. Nag-pray muna sila. Because, secondly, kapag tayo ay nagpe-praise, nagpupuri sa ating Panginoon, pinapalayas nito yung mga masasamang elemento sa buhay natin, especially yung kaaway natin. Okay? Yun naman talaga yung nangyari. Bakit? Sino ba yung nag-udyok sa mga armies na yon? Para sugurin ng bayan ng Diyos? Siyempre yung kaaway. Di po ba? Now, meron po bang mga lumalaban sa atin na sa tingin mo parang hindi na normal, ang mukhang army na ito, ginamit na ito ng kaaway? Well, by praising God, we will expel yung kaaway at ang kanyang mga minions. Pag ikaw ay talagang nagpuri sa Panginoon, buong puso, dinadrive mo yung presensya ng kaaway. Kasi kung walang pagpupuri, walang presensya ng Diyos, ay kaninong presensya yung nasa buhay natin? Kaaway. Kaya when you start worshiping, tatakbo talaga yon. And then yung presensya ng Panginoon ang maghahari. Hindi kakayanin ng kaaway yung presensya ng ating Panginoon. Amen? Palaging ganun yan. Kaya yun yung nangyari sa army na yun eh. They invited yung pagkilos ng Panginoon. They started marching towards doon. Nag-advance sila by praising God at natalo yung armies na yon. Pero ano yung unang na-feel ni Jehoshaphat? Natakot siya eh. That's why the message of the Lord for that king and for us ay huwag tayong matakot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag tayong matakot. Okay? So when you feel discouraged, mukhang mas dapat natin tignan at mas dapat nating bilangin yung blessings ng Panginoon sa iyo at sa akin. Pag nadi-discourage ka, magpuri ka sa Panginoon. Hindi ka pwedeng magpuri kapag may blessing ka lang. Hindi ka dapat magpuri pag may magandang nangyari sa'yo. Magpuri ka kahit anong mangyari. Magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay, sabi ng mga verses natin kanina. At pag nagpuri ka na mga kapatid, abangan mo, buksan mo ang iyong mga mata para mamangha ka sa magiging pagkilos ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen? Kaya dapat pag nagagadaling tayo minsan, or when we do cell group sa ibang mga lugar, dapat talaga, instead na nagkukumustahan lang tayo ng buhay natin, ng problema natin, we start sharing yung praises natin. Right? Minsan, mas mahaba tayo mag-share ng problema natin because the leader will say, what are your prayer requests? Right? Minsan, baguhin naman natin, anong mga pasalamat natin sa linggong ito. Siguro may darating doon, excited siya mag-share, mag-unleash ng kanyang pain. But when pag naisip niya na ano ba yung pwede kong pagpasalamat despite of this pain or struggles or challenges that I'm experiencing, nag-iiba at napapansin mo, nagsisimula ang healing sa buhay natin. Sabi nga po nila Bishop, when they were in Bohol, alam niyo po pagka yung mga leaders natin lumalabas, hindi lang talaga yun parang refreshment or recreation, talaga kailangan guided ng biyaya ng Panginoon. Kaya nagkakaroon ng talagang rest eh. And then sabi nila, they start quoting yung sinabi ng Psalm 103. Sino po nakakaalala ng Psalm 103? Para maalala po natin, sabi po sa verse 1 and 2, buong puso kong pupurihin si Lord. Buong pagkatao ko, magpupuri sa banal niyang pangalan. Maapatid, ano yung buong pagkatao? Right? Ibig sabihin, mula sa kaibuturan ng iyong puso.
Sa Bible po, nung si Jesus nakapil ng compassion, ang kanilang comment doon ay mula sa kaibuturan ng kanyang mga bituka. Hindi niya mapigilang hindi kumilos. Ganon din ang pagpupuri. Hindi para sinabi mo lang, ay praise the Lord, salamat sa Panginoon, palakpakan natin si Lord. Kundi hindi mo mapigilan na hindi magsalita, na hindi magpasalamat sa Diyos dahil ito'y galing sa iyong buong pagkatao. Verse 2, pupurihin ko si Lord ng buong puso. Di ko kakalimutan lahat ng kabutihan niya. So mukhang sa verse na to, makakalimutan mo ang kabutihan niya pag hindi ka nagpupuri. Right? At bigla ka naiiyak sa goodness of God na kanta kasi doon mo lang naalala. But when you start practicing a lifestyle of worship, maaalala natin ang biyaya ng Panginoon. Sino po dito nagpapasalamat na ang Diyos natin hindi nakakalimot na magpaalala sa iyo? Amen? Verse 3, pinatawad niya lahat ng kasalanan ko, pinagaling niya lahat ng sakit ko, sinesave niya ako sa kamatayan. Wagas na pag-ibig at awa binibigay niya. At verse 5, basahin natin lahat. 1, 2, 3, let's read. Pinupuno niya ang buhay ko ng magagandang bagay kasing lakas ko yung mga bata pa. Kasing lakas ng agila. Salamat na lang. Ang mga taga-Zion, papalitan na natin yung memes na ang adulting hindi puro pera. Kasi sabi nila ang adulting daw, masakit na yung likod, di ba? Papalitan na natin na ang mga totoong nagpupuri sa Panginoon, regardless of the age, bumabata pa. Sabihin mo sa iyong katabi, parang bumata kaya ta ngayon, ha? Parang nag-iba. Parang nag-iba, okay? Nabawasan. Right? Yes. Dahil ang pagpupuri, pagpapasalamat, alam naman natin, lumilitaw physically. Salamat na lang, no? Hindi na kailangan magpabelo. Kundi kailangan na lang natin magpuri sa ating Panginoon. Right? Kung katabi mo yung asawa mo, sabihin mo sa kanya, nag-iba ka ata ngayon. Parang dati when we got married, okay? Alright. And then, of course, we defeat discouragement by the power of praise to God. And then, of course, by the power of prayers to God. Sabihin nga po natin ulit, pananalangin. Pananalangin. Right? Siyempre, ito yung actually ginawa nila eh. They turned, sabi ni Jehoshaphat, ng verses natin tungkol doon, they turned to God, they fasted, they prayed. Right? Pag hindi ka lumapit sa Panginoon, natural, nag-i-start ka mag-worry sa buhay natin. Sino po dito maraming pag-aalala sa buhay natin? Taas ang kamay, yes, right? Ang mga recent na pag-aalala po namin ngayon ay papasok na po si Kemi sa isang school. Hindi po namin pinasok kagad kasi nagbabasa na siya kagad. Baka kung ano lang mangyari. Inisip namin kakayanin kaya niya makaintindi ng Tagalog. Abi, naintindihan nga niya, Cebuano eh. Sabi, proud na proud siya sa Leyte. Sabi niya, I can understand that. Okay? Tinanong siya, what are the words that you know in Cebuano? Maayong, what's that again? Magkano lang, di ba? Naiisip kami, kakayanin kaya niya. But, sa buhay natin mga kapatid, minsan when we feel worry or anxiety, parang iniisip natin masama tayong tao. But let me just tell you na, these are valid emotions, pero dapat i-direct mo yan sa paglapit sa Panginoon. Hindi pwedeng yan, tinatanggap mo, sige, normal lang yan. Yes, normal yan. Pero hindi normal yung tumambay ka sa yung anxiety. Ang normal, pag na-feel mo ito, humanap ka ng kaparaan na makawala dito at saktong-sakto yung sinasabi ng favorite nating Philippians 4 verse 6 and 7. Because sabi ng Panginoon, pag nandyan na yung worry, yung pag-aalala, ang payo niya sa atin, yung kanyang actually hindi payo, kundi command niya sa atin ay, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Ibig sabihin ba, Pastor, isipin namin na mawawala ito? Hindi, may gagawin po eh. May gagawin po eh. Bakit? Sabi po sa verse 6, pag na-feel mo na ito, na nag-aalala ka, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo. At ano daw po? At magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. Andun pa rin ang pagpupuri, ang pagpapasalamat. Pero mga kapatid, pwede po bang check natin yung prayer life natin? Puro ka ba pagrereklamo, pag-aalala? Maybe nagkukulang tayo sa paglapit sa Panginoon. Pero I don't want us to judge everyone na kunyari nagrereklamo yung asawa mo, kulang ka sa panalangin. Kundi i-check natin yung mga sarili natin, lumalapit ba tayo sa Panginoon?
tignan po natin saglit kung ano yung promise ng Panginoon sa lahat na magpe-pray sa Kanya na may pasasalamat every time nahihingi sa Panginoon. At ang sabi ng verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga, ano daw po, una, iniisip, mental health. At nararamdaman ng bawat isa dahil sa pananampalataya or pakikipag-isa kay Jesus Christ. Yung kapayapaan na to, mga kapatid, ay na kay Jesus Christ. Right? Maybe there are some of you struggling sa ating pag-iisip. Dahil lagi nating tinitignan what will happen to us sa mga susunod na araw. Nawalan ka ng work, nagkakasakit kayo, may iniisip kayong mga problema sa buhay natin, talagang nakakapilay ng buhay yan. Tama po ba yun? But when you start praising and praying to God, lumalapit ka sa Kanya, aminin mo sa Kanya, buksan mo ang iyong puso. Yung mga kailangan mo, instead na ilapit mo sa kaibigan mo, nilalapit mo sa Diyos. At natututo kang magpasalamat sa mga moments na nahihirapan ka. Napapansin mo, ibinababa ng Panginoon yung Kanyang kapayapaan sa iyong buhay, sa iyong kaisipan. Nagkaroon po kami ng struggle this week. Kasi binili na namin lahat ng tickets pa Tacloban. Kaya lang po yung father ni Ate Eya ay pabalik-balik po sa hospital and then nagbe-bleed na po internally. Ilang araw na. So, tama ba na ang natitirang anak sa Pilipinas ay aalis pa malayo sa kanila? At ipagkakatiwala sa iba kung meron mang mangyari. Lumapit ako kay Eya, sabi ko sa kanya, alis pa ba tayo? Sabi niya, malis tayo. And then nung sa words niya na yun, parang pinaisip sa akin ng Panginoon, di ibig sabihin, pag di kayo umalis, sinasabi mo may mangyayari. At that moment, nisip po, di kung may mangyari, bili na lang ng ticket, uwi kami kagad. Pero at least, tumuloy kami sa pwedeng mangyari at iparanas ng Panginoon sa amin. Palakpakan po natin si Lord. At sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, siguro naririnig nila mama at papa to, every Saturday, every weekend, nasa hospital sila, pero ngayon po nasa bahay. At I'm sure pinapagaling at pinapalakas sila ng Panginoon. Ang hirap mapilay right? Ano kaya in-imagine ko? Nasa bahay lang kami, naghihintay kung tatawag sila, takbo tayo hospital, ganyan. Ganyan po kasi pag alauna, alis kami ako ng bahay, kukunin ko na sila sa hospital, ganyan. Aakayan, ganyan. Pakalakas po kayo, kaya niyo po mga ganyan. Pero there are times na akala natin, pag nandun tayo, nasusolve yung problema. Yun pala, pag nandun tayo kakakilos, hindi natin pinapakilos ang Diyos. Hindi ba mas maganda ang Diyos ang kikilos para sa atin? Amen? Amen, amen, amen. Kaya mga kapatid, this week, this is the week where we can turn to God to pray and to fast para sa mga buhay natin. Ginawa natin to last time noong January. At marami sa inyo nagpa-fasting pag magpapa-check up lang. Hindi ba pwedeng mag-fasting tayo nang hindi tayo, para walang makitang matataas na level sa atin, right? Because we're going to turn to God and fast at magtiwala sa Kanya. Sa mga narinig natin, sapat na mukhang dapat mas lumapit tayo sa Panginoon as mas magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen? Sino po dito napapaisip na kayo ngayon, sige Lord, gusto kong mag-participate sa prayer and fasting ng church natin. Kahit hindi pa natin feel, pwede ba nating taas yung kamay natin, right? Hindi po sinasabing hindi kayo kakain, okay? May mga babawasan lang tayo sa buhay natin. Like, mabilis kang umorder sa Grab, ganyan, ng mga sweets and everything dahil kaya naman, pero babawasan. May mga games ka na addict ka, papunta ka ng legendary status, di ba? Pero we withhold mo muna yan kasi kailangan natin to spend more time with God. Maybe this is the time that you read a book about God or you finish a chapter sa Bible and you meditate on it and then magkakaroon tayo ng ilang mga online prayer gatherings. And maybe when we turn to God, yung matagal mo nang tinatapos sa problema, tatapusin na niya para sa'yo. Amen? And maybe hindi man niya tapusin, pero magbibigay ito ng kapayapaan sa iyong puso na may Diyos na lumalaban para sa iyo at para sa akin. Amen po ba, Dan?
Amen, 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 amen. Kaya kapag tayo ay nagpupuri, tayo ay nananalangin, malalabanan natin discouragement. Especially, pangatlo, pag nandyan ang presence ng ating Panginoon. Sabihin nga po natin ulit, presence. Sabihin pa natin mas malakas, presence. Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi po ng verse na yon, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, kasama mo ako, huwag kang mag-alala, ako ang Diyos mo. Pwede bang basahin po muna natin yung unang sentence na to ng verse na to. 1, 2, 3, let's read. Huwag kang, kasama mo ako. Huwag kang, ako ang Diyos mo. Papalakasin kita, tutulungan, di ka pababayaan na nagliligtas kong kapangyarihan. Mga kapatid, totoong-totoo yan. Because in this verse, we can see two items na pwede nating iuwi at panghawakan. Ang mga prinsipyong ito, especially sa verse na to, sinasabi ng Panginoon na kaya niya tayo hasamahan, kaya niya tayo palalakasin, dahil sa katotohanan na talagang totoo naman, hindi ka iniiwan ng Panginoon. He is telling us all our lives na kasama natin ang Diyos. I am with you. At laging pinapaalala sa atin ng Panginoon, I am your God. Hindi po ba dapat lagi tayo mapapalahanan na ang Diyos natin, siya ang Diyos ng buhay natin? Amen? Because nakakalimot tayo doon. At akala natin, tayo ang Diyos ng buhay natin. Paano po yun, Pastor? Totoo ba yan? Bakit? Pag nag-iisip tayo, grabe, konti yung sweldo ko, kailangan kong mag-provide sa family ko. Ikaw? Grabe, kailangan kong magpakalakas kasi kung di ko gagawin to, kukulangan ako sa trabaho, wala akong may papakain sa anak ko. Ikaw ang papakain? Kung maisip lang natin that our God is our God, siya yung bahala dyan. Amen? Ilipat ako ng lugar, doon sa safe na lugar kasi baka mapahamak kami. Ikaw ang magpoprotect? Hindi ba dapat ang ating Panginoon? Kaya sabi po sa Joshua 1:9, if you would remember this, isang paalala ng Panginoon sa bagong nire-raise na commander ng bayan niya, na ang kanyang pinanggalingan na leader ay si Moses, at itatransfer na yung succession ng leadership kay Joshua. At sabi ng Panginoon, tandaan mo ang utos ko, magpakatatag ka. Sabihin nga na po natin ng malakas, magpakatatag. Yes. At lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matatakot o madi-discourage kasi kasama mo ako. Saan daw po? Saan ka man pumunta. At sinabi na naman ni Lord, I am your God, di ba? Ako si Lord na Diyos mo. Kumbaga sinasabi, ako si Lord ang nagsasabi nito sa iyo. Sino po dito, minsan naisip mo nakakatakot kasi akala mo mag-isa ka lang. Alam niyo po, minsan, may sinasabi po ako pagka may mga nagtatanong, sino po kasama nila doon? Pag alam ko nag-iisa lang yung tinutukoy nila, lagi po sinasabing si Jesus. Kunyari, sino kasama ng anak mo doon? Si Jesus. Kasi totoo naman. Si Jesus ang kasama natin. Right? Minsan nagjo-joke pa yung ibang mga friends natin, kahit nag-iisa lang siya sa bahay. Ilang kayo dyan? 4. Paano 4 ikaw lang mag-isa dyan? Kasama ko si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Totoo naman. Kasama ang Diyos. Now, if you would remember, matindi rin yung succession from King David. Sino yung anak niya? King Solomon. Right? May mga papagwapong napakatindi. Kaya sabi ni King David sa anak niya si Solomon, maging matapang ka at huwag kang matatakot. Simulan mo ang trabaho at huwag kang panghihinaan ng loob. Sabihin mo sa katabi mo, kilos na tayo. Kilos na tayo. Sasamahan ka ni Lord God na pinaglilingkuran ko. Bakit po? Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. At tingnan niyo po, sasamahan ka niya hanggang matapos mo ang lahat ng kailangang gawin sa temple niya. Ganyan ang kalakaran ng Diyos na sinasamba nating lahat. Hindi ka lang niya sasamahan sa simula, sa kalagitnaan, kundi kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, pwede niya tayong samahan hanggang matapos yon at sa mga susunod na journeys at battles ng buhay natin. Kaya mga kapatid, even in the Bible,
nung kinalap nila ang ilang info, there are 365 verses that talks about at nagpapaalala sa atin na huwag kang matakot. Pwede bang ganitin mo yung puso mo, sabihin mo sa iyong sarili, hindi na ako matatakot. Inhale muna tayo. Exhale. Next wellness, okay? Alright? Totoo yan. Kailangan paalala mo sa iyong sarili. Right? And then, kung titignan po natin, may 3 promises si Lord. Kaya hindi tayo matatakot. Because the Lord said, I will strengthen you. Palalakasin kita. Kaya napaka-meaningful ng sinasabi ng mga verse na, huwag kang panghihinaan ng loob. Kasi para maalala mo na, palalakasin ka ng Panginoon. Sino po dito mahina ang loob? Minsan, taas ang kamay, right? Palalakasin tayo ng Panginoon. Isang amen, mga kapatid. Amen. At sabi ng Panginoon, siguradong tutulungan kita. Ang Panginoon, kaya nga tawag sa atin sa Kanya, siya ang ating Ama. Lagi tayong handang tulungan kahit ano ang gagawin natin, especially para sa Kanyang kalooban. I will uphold you with my righteous right hand. Siya ang hahawak sa'yo. Minsan kakaisip natin, Lord, malapit na akong bumitaw sa kakapit sa'yo. Mali po yung pag-iisip na yon. Kailan mo naisip na ikaw yung kumakapit sa Diyos? Hindi mo ba pwedeng mas isipin at paniwalaan na hawak ka ng Panginoon sa Kanyang kamay? Amen? Hindi, pastor nakahawak na lang ako sa hinliliit ni God, mapalaglag na ako. Kasi ikaw yung lumalayo Pero kahit anong mangyari mga kapatid, hawak ng Panginoon ang buhay nating lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, hawak ni Lord yung buhay natin. Amen. Kaya kung pwede po nating mas tignan pa, there are 5 concrete pillars of fearlessness. At ano yun? Hindi yung siga ka, yung geng-geng ka, mga ganyan, right? Hindi yun Kundi maisip mo na, number 1, God is with me. Maganda kaya yan, paggising mo, pagdilat mo, may nakasulat doon, God is with me. And then number 2, papaalala mo sa iyong sarili, God is my God. And number 3, God will strengthen me. And God will help me. And God will uphold me. Sino hindi tatapang yan pag-aharap sa interviews, pag-aharap sa mga tao, sa pag-share ng gospel, right? Kasi ang pagsama ng Panginoon, napakasarap maranasan sa buhay natin. Masaya tayo pag may mga kasama tayong mayayaman, malakas man libre sa atin. O kaya masarap ang buhay natin pag may kasama tayo sa buhay na kaya tayong protektahan. Kaya lang mali na magtiwala tayo sa tao. Mas magandang magtiwala tayo sa ating Panginoon. Right? Umuwi yung mahal ko sa buhay, galing sa ibang bansa. Lilibre kami niyan ng maraming ganito, ganyan. Pag alis, wala na. Right? Maghihintay ka ulit. Pero pag lagi kang umaasa sa Panginoon, at nasasamahan ka niya, grabe yung experiences natin sa buhay. Hindi kaya, ito yung pinaniniwalaan ni Joseph sa kanyang puso. Joseph sa New Testament sa Genesis, na nung pinagdaanan niya yung maraming mga hindi magagandang pangyayari sa buhay niya, ibang tao yung nag-decision para sa kanya dahil slave siya, pinapapatay pa siya ng mga kapatid niya, pinaalis pa siya sa comfort ng kanyang family, napakulong pa, batang-bata, 17, slave na siya, nagtatrabaho na. Dati talagang favorite na anak. Biglang sudden change ng kanyang buhay. Pero mga kapatid, bakit siya pinagpala ng ating Panginoon? Bakit siya naging successful? Bakit siya naging victorious? Dahil in the verses na makikita natin sa account tungkol sa buhay niya, makikita mo ito, mga katagang ito, that God was with Joseph. Gusto kong samahan ng Panginoon. Kaya sa pagpupuri natin, na-invite natin ang presence ng Panginoon, di po ba? Pero at this point, pwede po bang palitan nyo ng pangalan nyo itong Joseph? At sabay-sabay natin declare ito, God was with, banggitin nyo po yung pangalan nyo. In 1, 2, 3, let's declare. And God ang ating Panginoon. Amen. 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 Of course, ang pagsama ng Panginoon ay talagang para sa kanyang kalooban. Right? At hindi sa mga personal nating kagustuhan. Part siya na napaka-dysfunctional na family, na akala mo pagpangit na yung pamilya mo, ina yung magde-define ng future mo, but iba ang plano ng Panginoon para sa kanya at para sa iyo at sa akin. Remember, mula sa pagiging slave, naging prime minister siya ng Egypt.
Would you believe? Ako naniniwala ako na yung iba sa atin marami tayong potential sa kaharian ng Panginoon sa buhay natin kay Lord. Hindi lang natin maabot kasi hindi natin pinipili yung presensya niya. Mas pinipili natin yung connection natin, yung mga backer natin doon at ganyang opisina na hindi naman dapat dahil mas pwede nating isipin, ang Diyos ang kasama ko, ang Diyos ko, ang Diyos ang magpapalakas sa akin, ang Diyos ang hahawak sa buhay ko, wala nang iba. Kaya tandaan po natin that the presence of God, it means power and victory sa buhay mo at sa buhay ko. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Kaya mga kapatid, paano natin madidefeat, matatalo ang panghihina ng kalooban? By praises, the power of praise, the power of prayers, the power of presence, and then lastly, the power of the promises of God. Amen? Promises ng ating Panginoon. Ang sarap panghawakan ang pangako ng Diyos. Amen po ba doon, mga kapatid? Right? Kapag ikaw ay dumadaan, humaharap sa difficult challenges ng buhay natin, sa different struggles ng buhay natin, it's good na may pinangahawakan kang pangako ng ating Panginoon. Doon tayo kumakapit. Right? Kasi kung wala kang alam or wala kang naisa pusong salita ng ating Panginoon, kung saan-saan ka lang lumalapit sa pagkatakot, sa pag-worry. Right? But I'm not saying na kapag ka natatakot ka, wala kang alam salita ng Panginoon. Pero pwede mo rin isipin. Baka wala rin tayong pinangahawakan. Kaya magandang challenge po sa ating mga buhay, mga kapatid, na kapag tayo ay haharap sa buhay natin, sa mga ups and downs ng buhay natin, dapat may pinangahawakan tayong salita ng ating Panginoon. Bago po ako magpatuloy, meron ka bang life verse? Ibig sabihin ng life verse, favorite verse mo na kabisado mo. Na kahit anong nangyari situation ng buhay mo, na i-apply mo siya. Right? Isipin niyo po, meron po ba? Meron po ako, Pastor, Jesus wept. Parang mahirap ata yun, okay? Meron po ako, Pastor, in the beginning, God created the heavens and the earth, okay? Ano pa alam mo? Sa huli po, amen. Okay, ano pa? Maybe it's time that you fill your library ng kaisipan ng mga salita ng Panginoon. Right? Mas kabisado pa natin yung lyrics sa ibang mga kanta. Mas nai-inspire pa tayo pag nakaka-relate tayo sa mga Tony Talks at ganyan. Hindi ba dapat kahit mamatay lahat ng electronic devices sa buong mundo, wala na tayong mapanood, may pinangahawakan tayo sa buhay natin. At yun yung salita ng ating Panginoon. Right? Pagkaharap mo na isang situation, may sinasabi ka pang verse, or lagi mo na sinasabing, sorry po Lord, oh my God, oh my God, oh my God. Shucks, shucks, shucks. Right? Jesus, Mary, and Joseph. Jesus, Mary, and Joseph. Sorry po, okay? Or, at that point, when you're struggling, you cling to the words of God. Kaya ano po yung mga favorite verses natin? For example, Psalm 46 verse 1, you may take a shot of this slide. Ang Diyos, ang takbuhan natin, at ang nagbibigay ng lakas, laging ready tumulong pag may kaguluhan. Right? Marami kang pwedeng pag-applyan ng verse na ito. Sa totoo lang. So maybe later, you start memorizing this. Para pag na-reformat yung phone mo, hindi mo sinabing, ay nakalimutan ko yung verse kanina. Ano nga ba yun? Because itong verse na to nasa puso mo na. Amen? Or ano pa yung pwede natin panghawakan? So, tingnan niyo po yung kasunod, bakit di daw dapat matakot? Sabi sa verse 2 and 3, kaya hindi tayo matatakot kahit lumindol, kahit gumuho ang mga bundok, at lumubog sa ilalim. Brutal na to mga kapatid. Kahit magwala at magalit ang mga alon at hampas ito, mayinig ang mga bundok. Bakit mga kapatid? Kasi hindi ka matatakot dahil ready tumulong ang Diyos sa kanyang mga anak. Sino po dito nagpapasalamat? Mas matindi ang pagtulong ng Panginoon kaysa ibang mga tao. Amen? Kaya lagi tayong umasa sa ating Panginoon. Now, Psalm 121 verse 7 to 8, marami sa atin may favorite dito. Iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib. Safe ang buhay mo sa Kanya. Babantayan ka ni Lord saan ka man pumunta, ngayon at magpakailanman. Right? I'm so amazed mga kapatid sa mga Filipinos. Kapag nasa stoplight or sa ibang mga lugar, you will see riders na nagsasign of the cross. Maybe for us sa mga taga-Zion, pag upo mo sa motor mo, sakyan mo, i-recite mo na tong verse na to. Iingatan ako ni Lord sa lahat ng panganib. Safe ang buhay ko sa Kanya. Babantayan ako ni Lord saan man ako pumunta ngayon at magpakailanman. Amen? Sino po dito, kakayanin natin mag-memorize kahit ilang mga verses? Amen?
Yes, you start memorizing it. At pag may napifeel ka na parang danger, mapapasin mo, nagpa-flash ito kasi nasa puso mo na, naaalala mo na to. At matatawag natin itong defense sa buhay natin. Kaya naalala pa rin po natin yung verse na binanggit natin kanina. Maybe this the verse that will speak sa buhay mo at sa buhay ko. Yung kanina pong binanggit natin, Philippians 4:6-7. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, pag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo. At magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. Kasi ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maabot ng isip ng tao, ibig sabihin, di raw natin maunawaan, hindi natin lubos maisip. Yan ang mag-iingat sa inyo. At pag ang Diyos na nag-iingat sa atin, mga kapatid, talo ang lahat ng fortresses that were invented or built in the world. Dahil pag ang Diyos na nagprotekta, walang makakabasag, makakabangga, makakabutas nito. Amen? Would you imagine the God of the universe protecting the peace ng buhay mo? At yung peace na yon is a person and His name is Jesus Christ. Sarap pang hawakan. Kaya mga kapatid, kapag tayo natatakot, yes, okay, matakot, but you pray, right? And you turn to God. At isa sa mga favorite verses natin, maybe for some of us, na lagi na panghihinaan ng loob, huwag mong kakalimutan ang napaka-favorite nating Philippians 4:13. Let's all read this, mga kapatid. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. At maybe there are some of you, kaya nyo naman gawin ang lahat ng mga bagay. Pero at this point, maybe ang marami sa atin, iniisip natin, Pastor, hindi yan ang kailangan ko pera. Sino po dito naniniwala importante ang pera sa buhay? Amen? Umamin na, ako lang, okay? Sino po dito naniniwala ang pera importante sa buhay? Amen, amen. Pero minsan, wala tayo nun. Right? Kaya nagwo-worry tayo eh. Wala ako work. Diba? May work ba dyan? Maganyan. Pasok mo nga ako. Paps, ito yung resume ko? Pasok mo ako sa ganito, ganyan. Right? Yes, totoo mag-worry ka doon. But maybe dapat meron tayong pang depensa every time na nakakaranas tayo ng mga, alam mo yun, kakulangan sa buhay natin. Dahil ang pangako ng Philippians 4:19 para sa at para sa akin ay, lahat ng mga taga-Zion, basahin natin to, 1, 2, 3, let's read. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nyo galing sa hindi mauubos na yaman niya sa tulong ni Christ Jesus. Sino po dito magpapasalamat na may mga darating sa buhay mo dahil natuto kang magtiwala sa Panginoon at pinangahawakan mo ang kanyang salita na hindi ka na yumayaman kapag may mga bonus tsaka 13th month na-feel mo na sapat na ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka magkukulang dahil ang Diyos ang tumutugon sa lahat ng pangangailangan natin. At ang yaman ng Panginoon ay tinatalo ang lahat ng yaman ng mundo. Pag samasamahin man lahat yan, hindi yan makakakumpara sa yaman ng ating Panginoon. Pero minsan nagkukulang tayo kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na mas lumapit sa Kanya kaysa magharap sa mga ganon sa buhay natin. Kaya mga kapatid, saan ka takot? Saan ka nag-i-struggle? Ano yung nagli-lead sa'yo para ma-discourage at sumuko at mag-quit sa buhay? Ano yung mga challenges natin? Maybe, one of the takeaways natin ay maalala mong the Lord is with you and He is our God. You can do this, right? You don't have to quit. Kaya maalala natin yung isang famous na story ng isang famous na concert pianist ng Poland, si Ignaz Paderewski. Meron po siyang concert at alam niyo naman yung level ng mga ganitong mga classical pianist, iba. At mga high tier ng klase ng mga tao yung pwedeng manood doon. The tickets are high. Meron po isang nanay na nung isang concert at 8 p.m., walang magbabantay ng kanyang anak. Sinama niya yung kanyang anak doon sa concert na yon. At pagpunta nila sa concert na yon, dahil medyo maaga sila, para hindi nga naman ma-miss yung mga intro parts, umupo sila. Kaya lang yung anak ng nanay na ito, hindi mapakali. Bata, mga kapatid eh. Pinaupo mo ba naman? Galaw-galaw siya. Siguro nakailang saway na siya sa batang yon. Shh! Quiet, ganyan. Tinitigan na. Pero nung
siguro ino-observe ng nanay, yung stage and everything. Pagtingin niya sa upuan ng kanyang anak, nawala yung kanyang anak. Kinabahan yung nanay na ito. Nag-start na maghanap-hanap ng ganito, ganyan. At yung batang ito, sa kanyang paglalakad, sa kanyang pagka-bore, napunta siya sa backstage ng concert na yon. At nung siya'y sumilip doon, alam naman po natin, mas attractive kung saan may ilaw at madilim na lahat. Nakita niya yung napakagandang Steinway na piano, na grand piano, na higit pa ang presyo sa ilang mga kotse na iniisip natin. Etong batang ito ay somehow nag-aaral na tumugtog. Pumunta siya doon sa upuan ng grand piano and he started to play. At ang tinugtog ng bata ay yung kaya lang ng bata, Twinkle, Twinkle, Little Star. And many people were outraged. Ano ba yan? Paalisin na yan. Sayang binayad namin. Bakit nandyan yung batang yan? Eh, mali-mali pa siguro. Tungtang ganyan. And then, habang nagagalit ang mga tao, lumabas ang main attraction, si Ignace Padruski, umupo sa tabi ng batang yon. At habang tumutugtog siya ng Twinkle Twinkle na melody na basic lang, itong classical pianist na to na napaka-expert, he started incorporating different styles, different tones, nuances ng music para yung simpleng kanta na yun ay gumanda at mas ma-enjoy ng mga tao. At habang tumutugtog yung batang yon, siguro na-shock siya, sino to? Ganyan, right? Pero gumaganda yung tunog. At pwedeng yung batang yun mag-stop na kasi nahiya na. But then, may isang sentence na sinabi sa Ignace sa batang yun. At sinabi niya, don't quit, keep playing. Next natin. Sabi ni Ignace, don't quit, keep playing. At natugtog nila. And maybe that's one of the most beautiful intros na isang concert na napuntahan ng mga taong yun. Na isang simple, isang hindi kagandahan, isang nakakairita, ay nung sinamahan na nung expert na master sa area na yon, gumanda at na-enjoy ng lahat. Maybe at this point, mga kapatid, pwede ba nating isipin that as God's children, parang naiisip natin that pag nagpo-proceed tayo sa difficulties ng buhay, parang inisip natin na kaya ko ba to? Baka kaya ko lang itong masimulan. O kaya ang dami ko ng pagsusumikap na matugunan, mapagpatuloy yung mga laban ko sa buhay. Pero gusto ko nang mag-quit. Nahihirapan na ako. Be at this point, when you cling to the promises of God, you remember that He is our God. He holds our lives, our hearts. Maybe He's always telling you, hindi mo lang napapainggan. At lagi niya sinasabi sa atin, don't fear, keep on trusting our God. Nag-struggle ka, but when you start to know that God can defeat anything in the world, even death, He can defeat the discouragement ng buhay natin. Amen. And that's the power ng promises ng ating Panginoon. Pwede po bang tumayo tayong lahat, mga kapatid? Especially there are many of us na inisip natin na ang hirap ng buhay, Pastor. Maybe you have mentioned an area na pinagdadaanan ko pero hindi mo talaga alam yung full story ng buhay ko ngayon. Mga kapatid, God knows lahat ng pinagdadaanan natin. He even knows paano tumakbo ang kaisipan ng tao, ang puso ng tao. Maybe this is the time that you try to let go na parang iniisip mo ikaw yung Diyos ng buhay mo. Kaya ka nadi-discourage kasi hindi umaayon sa plano mo yung nangyayari sa buhay. Pero at this point, pwede mo sabihin, Lord, salamat sa mga pagdurusa. Salamat sa mga kabiguan. Salamat sa mga pain sa buhay ko. Salamat sa mga problems ng buhay ko. Dahil ginagamit mo ito, Panginoon, to help me to connect myself to you. To keep on trusting you. Tinanong natin kanina, sino dito may discouragements? Marami sa atin, ayaw na natin magtaas ng kamay. Kasi discouraged na tayo. Pero at this point, it's very good to open ourselves before the Lord. And at this point, Bishop Eli will pray for us. Kung meron kang mga discouragement sa buhay mo, pwede bang lumapit tayo dito sa harapan? Kumbaga, we will lay down our discouragement before the Lord. Sige po,
pwede kayong lumapit dito. We will lay down our discouragement before the Lord. Because kung hahawakan mo to at magpapaka-plastic tayo, walang mangyayari sa buhay natin. Hawak niya ang buhay natin. And Bishop Eli will pray for us. Come on, sige mga kapatid, don't be afraid. Don't be shy. Minsan sinasabi natin, you seek professional help. Pero yung tunay na help natin nasa ating Panginoon. Sige mga kapatid, maybe na-hurt ka, may pain ka, na-discourage ka. Lapit tayo sa Panginoon. Iwan natin, kumbaga, sa ating Panginoon lahat ng mga bagay na to. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts. It's time for us na lumaya, mga kapatid. And of course, we understand kung hindi nyo kayang pumunta, but please open our hearts sa pagkakataon na to. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat sa paalala mo sa amin mula sa inyong mga salita. Na sapagkat ikaw ang aming pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan. Ang presence mo ang nagahari sa aming mga buhay. Salamat sa inyong mga pangako na hindi kami madidiscourage, hindi kami matatakot, sapagkat ang Diyos ang aming Diyos, ang Diyos ang aming kasama. Ang Diyos ang tutulong sa amin. Ang Diyos ang hahawak sa aming mga buhay. Dahil ang Diyos, ito po ang dalangin namin sa bawat isang mga anak mong lumapit dito. Na maranasan nila ang iyong pagpapalakas. Na maranasan nila ang iyong tulong. Na maranasan nila ang iyong encouragement. Na maranasan nila ang iyong presence, ang iyong pagsama sa kanilang buhay sa araw-araw. Yung mga nahaharap, Panginoon, sa maraming mga challenges, maraming hamon, yung mga tumitingin sa nakaraan at sila'y na-discourage sa mga pangyayari. Yung nasa brink na ng pagsuko, Panginoon, o pagkukwit. Lord, I pray for them right now in the name of Jesus. Na masabi nila sa iyo, God, you are my God. God, you are with me. God, please help me. God, uphold me. Hawakan mo ako sa iyong kamay. At alam ko, Panginoon, ikaw ang magbabantay sa kanilang mga puso. Ikaw ang mag-iingat sa aming mga kaisipan. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang magpo-provide sa aming lahat ng kailangan. Sapagkat ikaw ang aming tinatawagan. Ikaw ang lulugob sa amin ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang aming tanggulan, Panginoon. Ikaw ang aming takbuhan. At lagi kang present sa anumang kaguluhan para tulungan ang iyong mga anak. Lord, we declare that their lives will be fearless, that they will be strong, that they will experience your help, that you will bless them, that you will let them receive all that you intended for us to receive. Lord, dahil po dito, pumapayapa ang aming kalooban, nararanasan namin ang iyong kalakasan, at ngayon pa, ibinibigay na namin sa inyo ang lahat ng pagpupuri, lahat ng pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus lamang. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. Pagpapala po sa bawat isang mga kapatid. Mag-memorize na tayo ng verse. Let's listen to a challenge and some announcements. And then, at the end, we will worship God. Amen? So, ihanda natin ating mga sarili.